Kung iniisip mong ang mundo ay dumarating sa Pilipinas para lang magbakasyon, nagkakamali ka. Ngayon, ang mundo ay dumarating upang humingi ng aral sa Pilipinas. Isang simpleng 7 minutong clip sa BBC ang sumabog na parang kidlat. Sumipa ang dami ng nanood at ang mga ngiti ng mga kritikong British ay nanlamig sa boardroom ng mga gumagawa ng polisiya. Lahat ay natahimik at isang parirala ang kumalat na parang hatol ng panahon. Ang nawala sa atin, nasa Pilipinas pa. Hindi ito tungkol sa mga dalampasigan, hindi tungkol sa mga piyesta, hindi tungkol sa magagandang larawan upang aliwin ang mga turista, kundi tungkol sa larawan ng isang lipunan na kayang umunlad nang hindi sinisira ang kanyang mamamayan, isang modernidad na hindi malamig, isang lakas na hindi pumipigil sa sinuman, at isang pagmamalasakit na hindi palabas kundi isang tunay na sistema na tumutulong sa mga tao na mamuhay ng magkakasama. Nang gabing iyon, hindi tiningnan ng United Kingdom ang Pilipinas nang may pagmamahal, kundi nang may paggalang. At isang tanong lamang ang bumangon sa loob ng 7 minutong iyon sa huli. Anong klaseng kinabukasan ang ipinakita ng Pilipinas sa mundo? Pagkatapos ng programa, ang salitang Pilipinas ay hindi na isang makulay na postcard na naghihintay sa United Kingdom, kundi isang parirala na ginagamit ng mga tao ng may seryosong tono na parang pinag-uusapan ang isang mapa tungo sa kinabukasan. Kinaumagahan, ang mga telepono sa newsroom ng BBC ay walang tigil sa pagtunog. Mga email mula sa mga ekonomista, mga direktor ng lungsod, mga edukador, at mga ordinaryong mamamayan ang sumulat ng maikli. Pakiusap, imbestigahan pa ng mas malalim. Gusto naming malaman kung paano nila nagawa iyon. At doon, nalaman ni Charlotte Davis na ang kuwentong ito ay hindi lang trabaho sa news agenda. Ito ay nagiging isang misyon. Tinawag siya sa malaking editorial boardroom. Ang kondisyon ay magalang na inilatag, na parang isang kutsilyo ang inilagay sa mesa. Huwag kang magdala ng mas magagandang larawan. Marami na kami niyan. Kailangan namin ng mga dahilan paano na pangalagaan ng Pilipinas ang kanyang pagkatao sa isang panahon kung saan ang mundo ay bumibilis at nagiging mas malupit. Tumango si Charlotte, ngunit ang kanyang puso ay kakaibang bumibigat. Dahil ito ang tanong na hindi masagot ng kanyang sariling bansa, ang United Kingdom. Sumakay siya sa eroplano na parang pasan niya ang mga pagdududa ng isang buong bansa at kasabay nito ay medyo natatakot na makatuklas ng isang sagot na magpipilit sa kanya na tanggapin ang isang bagay tungkol sa kanyang sariling bayan. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa Metro Manila, ang unang napansin niya ay hindi ang karangyaan kundi ang pulso ng tao, isang ritmo na hindi nagmamadali, walang tulakan, bagamat lahat ay nagmamadali sa kani-kanilang gawain. Sumakay siya ng kotse patungo sa lungsod, dumadaan sa mga pamilyar na kalye mula sa mga dokumentaryo, ngunit ang totoong larawan ay naglalaman ng isang tiyak na kapayapaan. Ang tunog ng mga busina ay hindi palaging wika ng galit. Parang alam ng mga tao kung paano makisama sa dami ng tao. Umakyat si Charlotte sa mga hagdan patungo sa isang istasyon ng MRT. Maingat niyang pinagmasdan ang dami ng tao sa oras ng rurok at doon lumitaw ang kanyang unang sorpresa. Mabilis ito, ngunit hindi nito inaapakan ng iba. Walang sinuman ang kailangang manulak upang ipilit ang kanilang pag-iral. Ang tingin ng mga Pilipino ay tila nagsasabing, "Kaya nating magkasama sa halip na, umalis ka, kailangan kong dumaan." Nakita niya ang malalaking lungsod na may mahusay na sistema, ngunit ang mga sistemang iyon ay malamig, parang makina. Gayunpaman, ang lungsod na ito ay may sistema na nagpapanatili pa rin ng init ng tao. Ang patunay na nakakumbinsi sa kanya ay hindi lamang ang disiplina sa mga pampublikong lugar, kundi isang maliit na insidente na walang sinuman ang naghangad na maging balita. Nang gabing iyon, malapit sa Salcedo Village, nakita niya ang isang turista na nahulog ang telepono sa sahig ng malakas. Namutla agad ang mukha ng lalaki, na parang ang kanyang buong mundo ay namatay ng isang segundo. Bago pa siya makakilos, 2 estudyanteng Pilipino ang yumuko upang tulungan siya. Ang isa ay nagpunas ng alikabok. Ang isa ay mahinahong nagtanong, "Gumagana ba? Dadalhin kita sa malapit na repair shop kung gusto mo." Hindi nila tinanong ang kanyang pangalan o nasyonalidad o kinuha ang kanilang mga telepono upang magyabang sa kanilang mabuting gawa. At nang maayos na ang lahat,
Ngumiti sila na parang ito ang pinaka-normal na bagay sa mundo at umalis na nag-iwan ng kakaibang pakiramdam sa lalamunan ni Charlotte. Sa United Kingdom, ang isang insidente na tulad nito ay madalas na magtatapos sa hindi ko problema iyan. Ngunit dito ay nagtatapos sa isang aksyon na napakasimple na tila isang sistema na nakaugat sa kaugalian. Nagsimula siyang mag-interview agad. Isang empleyado ng isang sari-sari store ang nagsabi sa kanya ng may mahinahon ngunit matatag na tono. Nagtutulungan kami dahil balang araw. Kami rin ang mangangailangan ng tulong. Isang Uber driver ang ngumiti ng bahagya at sinabing, "Sa laki ng syudad na ito, kung wala tayong pagmamalasakit sa kapwa, lalamunin tayo ng syudad." At isang babae na nasa gitnang edad sa isang lumang barangay ang nagpaliwanag sa kanya ng isang parirala na mas madalas niyang naririnig. Ang pagiging maasikaso ay hindi pagtitiis, kundi ang hindi pagpapahirap sa buhay ng iba nang hindi kinakailangan. Ang kaisipang ito ay nakaantig kay Charlotte dahil ito ay isang kultura na naging pag-uugali at ang pag-uugaling iyon ay unti-unting naging immune system ng lipunan. Nagsimula siyang makita ang nakatagong istruktura. Ang pagiging magalang ay hindi isang maskara kundi isang suporta laban sa densidad ng lungsod. Ang kagalakan ay hindi isang kapritso kundi isang paraan upang maiwasan na masira ang mga tao sa stress. At ang pagmamalasakit ay hindi nagmumula sa paghihintay sa isang bayani, kundi sa mga ordinaryong tao na tinuruan na mag-isip sa iba mula sa simula. Nang gabing iyon, umupo si Charlotte upang pagmasdan ang mga ilaw ng Metro Manila mula sa bintana ng kanyang silid. Hindi na niya nararamdaman na gumagawa siya ng balita sa internasyonal. Nararamdaman niya na kinukuha niya ang pulso ng isang sagot na hinahanap ng mundo. Ang tunay na modernidad ay nagpapanatili pa rin ng tao. At nagsimula siyang maunawaan kung bakit sa loob ng 7 minutong iyon ay nanatiling tahimik ang United Kingdom dahil minsan, ang pinakanakakatakot ay hindi ang mahigitan ng ibang bansa, kundi ang matuklasan na ang isang bansa ay ginawa ang kinabukasan, nakapakipakinabang nang hindi kinakailangan na maging malamig ang mga tao at kinabukasan, nagpasya siyang sumisid ng mas malalim. Kung ang pagmamalasakit ay isang sistema, paano ito binuo ng Pilipinas sa kanyang pang-araw-araw na buhay at saan ito nagsimula? Kinaumagahan, nagising si Charlotte na ang tanong ay nakakapit pa rin sa kanyang isipan na parang isang maliit ngunit kakaibang mabigat na bato. Kung ang pagmamalasakit ng Pilipinas ay hindi isang pagkakataon, saan ito nabubuo? Binuksan niya ang kanyang kuwaderno at sumulat ng maikling parirala sa huling pahina. Ang functional na pagmamalasakit ay dapat may sistema bilang batayan. Pagkatapos ay nagsimula siyang hanapin ang bakas ng batayang iyon, hindi sa mga shopping mall, hindi sa mga lugar ng turista, kundi kung saan ang mga ordinaryong tao ay talagang humihinga. Ang kanyang unang destinasyon ay isang parokya sa isang lumang barangay sa Metro Manila, hindi upang kunan ng litrato ang kagandahan nito, kundi upang pagmasdan ang ritmo ng lokal na buhay. Nakita niya ang isang pari na tahimik na nakaupo habang ang mga tao ay pumapasok ng maayos. May nagbigay ng isang bag ng groceries sa isang matanda nang hindi nagsasalita ng malakas, na parang natatakot na iparamdam na may utang na loob ang isa. Walang labis na ritual, ngunit ang lahat ay inayos ng may kagandahang loob na tila ang lungsod na ito ay may dagdag na lihim na wika, isang wika na nagsasabing, "Kaya kong tumulong, ngunit hindi kita ipapahiya." Lumapit si Charlotte upang kausapin ang isang babae na nasa 50s na nag-oorganisa ng mga donasyon. Sumagot siya ng may maikling parirala. "Kung hindi tayo magtutulungan, hindi makakaligtas ang ating komunidad." Ang salitang komunidad sa bibig ng mga Pilipino ay hindi tunog na opisyal na termino, kundi isang salita na nagpapahiwatig sa ating lahat. Mula sa simbahan, dumiretso siya sa isang paaralan, sa isang urban area na may proyekto para sa mga bata na magkasamang alagaan ang mga espasyo ng komunidad. Giniya siya ng guro ng klase sa mga silid-aralan kung saan ang mga estudyante ay tahimik na naglilinis ng mga mesa at upuan, nagpupulot ng basura at nagbabahagi ng mga gawain. Walang mga proklamasyon ng mga bayani, walang sinumang nakatanggap ng medalya. Isang bata ang tumingala, ngumiti, at nagsabing, "Masarap sa pakiramdam na malinis ang silid-aralan, nagbibigay ng kapayapaan." Nanlamig si Charlotte sa salitang kapayapaan dahil sa United Kingdom ay sanay siya sa mga salitang karapatan, tungkulin, kahusayan, ngunit hindi sa ideya ng paggawa ng tama,
dahil ito ay nagbibigay ng magandang pakiramdam sa loob. Ngumiti si Ma'am Levetina at ipinaliwanag, "Hindi namin tinuturuan ang mga bata na mangibabaw sa iba. Tinuturuan namin silang makisama ng walang gulo." Ito ang unang pagkakataon na malinaw niyang nakita na ang mga halaga ng Pilipinas ay hindi lamang sinasaulo sa mga aklat-aralin, ito ay itinatanim sa maliliit na pag-uugali hanggang sa ito ay maging ugali ng lipunan. Ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan sa mga magiliw na paliwanag. Gusto niyang makita ang sistema sa isang totoong sitwasyon kapag nangyari ang mga pagkakamali, kapag nagpapanik ang mga tao, kapag sumiklab ang galit. Kaya pinili niyang pumunta sa lugar kung saan ang presyon ay pinakamalakas, isang istasyon ng MRT sa oras ng rurok sa hapon. Ang mga tao ay umaagos na parang ilog at doon nangyari ang hindi niya inaasahan. Isang nalilitong dayuhang turista tungkol sa labasan ang nakabangga ng kanyang bag sa taong nasa likod niya. Narinig ang isang maliit na reklamo at agad na lumingon ang ilang pares ng mata. Kinuha agad ni Charlotte ang kanyang panulat upang magtala. Narito na, naisip niya. Ito ang sandali kung kailan babagsak ang sistema. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Isang Pilipinong empleyado ng opisina ang lumapit. Hindi siya nanisi, hindi siya nangaral. Pinagsama niya ng bahagya ang kanyang mga kamay at mahinahong sinabi, "Huwag kayong mag-alala, sir. Dito po ang labasan." Pagkatapos ay itinuro niya ang sign ng transfer at humingi ng paumanhin sa taong nabangga sa ngalan ng turista. Sa ganitong tono, agad na nawala ang tensyon. Ang taong malapit ng sumigaw ay dahan-dahan ding kumalma, na parang kinilala ang kanyang damdamin bago ito umapaw. Nakita ni Charlotte ang isang mahalagang bagay. Ang pamamahala ng hidwaan ng Pilipinas ay hindi tungkol sa pagpapabagsak sa iba, kundi sa pagpatay sa apoy bago masunog ang bahay. Nang gabing iyon, nag-schedule siya ng interview sa may-ari ng isang maliit na karinderya malapit sa Historical Center, isang lugar na laging puno ng mga regular na customer. Naging prangka ang may-ari. Ang magandang serbisyo ay hindi para sa tip. Ito ay dahil gusto naming umuwi ang mga customer nang may magandang pakiramdam. Ikinuwento niya na kung masyadong matagal naghintay ang isang customer, may lumalapit upang magbigay ng impormasyon hindi para magdahilan, kundi para hindi maramdaman ng customer na siya ay inabandona. Ito ang sistema sa antas ng isang maliit na restaurant na pumipigil sa mga tao na mag-ipon ng hindi kinakailangang galit. Nagsimulang pagdugtungin ni Charlotte ang mga piraso ng mas malinaw. Ang simbahan ay nagpapalaganap ng pagmamalasakit ng hindi pinapahiya ang sinuman. Ang paaralan ay nagpapalaganap ng responsibilidad na nagbibigay ng panloob na kapayapaan. Ang lungsod ay nagpapalaganap ng kakayahan na mawala ang tensyon bago ito sumabog. At ang mga negosyo ay nagpapalaganap ng serbisyo na nakatuon sa emosyon ng tao. Ang lahat ng ito ay hindi magagandang salita, kundi mga mekanismo na nagpapagana sa lipunan nang hindi inaapakan ang mga tao. At doon, ang punto ng pagbabago ng araw ay hindi inaasahang dumating. Sa daan pabalik sa hotel, natuklasan ni Charlotte na nawala ang kanyang bag na may mahahalagang dokumento. Huminto siya sa gitna ng kalye. Ang kanyang puso ay bumagsak sa kanyang dibdib at ang kanyang dugo ay nanlamig agad. Ang mga headline ng balita ay dumaan sa kanyang isipan. BBC journalist, nawalan ng dokumento sa ibang bansa. Halos gusto niyang sumigaw, ngunit ang tunog ay naiwan sa kanyang lalamunan. Sa sandaling ang karamihan ng tao ay iisipin lamang ang kanilang sarili. Nakita niya ang isang security guard mula sa kalapit na gusali na lumapit at mahinahong nagtanong, "May hinahanap po ba kayo, binibini?" Hindi siya nagtanong ng masakit na tanong na magsasayang ng kanyang oras. Tumawag siya sa radyo upang makipag-ugnayan sa reception. Sinuri ang mga security camera ayon sa protocol at giniya siya sa information counter. At ang pinakamahalaga, sinabi niya ang isang parirala na halos nagpaiyak sa kanya, "Huwag kayong mag-alala, tutulungan namin kayong maghanap." Hindi ito isang magandang pampalubag loob, kundi isang pahayag na hindi siya nag-iisa. Maya-maya, natagpuan ang kanyang bag ng isang tita na naglilinis at ibinalik sa pamamagitan ng sistema. Walang tanong tungkol sa nilalaman nito. Walang tingin ng hinala at walang anumang bagay na magpaparamdam sa kanya ng labis na pagkakasala. Bumalik si Charlotte sa kanyang silid na ang puso ay pumipintig pa rin ng malakas, ngunit ang pakiramdam sa loob ay ganap na nagbago. Nagsimula siyang maunawaan na ang pagmamalasakit na Filipino ay hindi lang isang personal na katangian.
Ito ay isang network ng kultura at gawain na sama-samang sumisipsip sa mga suntok ng buhay, pinipigilan ang mga pagkakamali na maging trahedya, ang tensyon na maging galit, at ang mga tao na kailangang maging matigas upang mabuhay. At nang tumingin siya sa bintana at nakita na ang Metro Manila ay maliwanag pa rin gaya ng dati, alam niya na ang susunod na tanong na dapat niyang imbestigahan ay hindi kung ang Pilipinas ay may pagmamalasakit, kundi kung paano nagawa ng Pilipinas na gawing kakayahan ng isang bansa ang pagmamalasakit. At dito, ang kuwento ay nagiging mas malalim kaysa sa naisip niya. Kinaumagahan, hindi na naghahanap si Charlotte ng kahanga-hangang mga shots. Naghahanap siya ng mga istruktura. Dahil ngayon, kumbinsido siya na kung ang pagmamalasakit ng Pilipinas ay gumagana, dapat mayroong isang bagay na sumusuporta dito sa likod, hindi lamang ang mabuting puso ng isang tao. Nagsimula siya sa lugar na maaaring tunog na pinakamababagot para sa isang dokumentarista, isang sentro ng serbisyong administratibo ng lokal na pamahalaan. Isang ordinaryong silid na may air conditioning, mga desk at upuan na nakahanay, at mga poster sa dingding na nagpapaliwanag ng mga hakbang. Ngunit ang nakapagpabigla sa kanya ay ang boses ng opisyal. Hindi ito ang boses ng isang tumatawag ng numero ng pila, kundi ang boses ng isang gumagabay sa ibang tao sa isang problema. Isang lalaking nasa gitnang edad na tila nakipag-away sa buhay ang pumasok, nagtatanong tungkol sa mga papel ng may iritableng saloobin. Hindi tumugon ang opisyal sa parehong paraan. Hindi niya ito ipinahiya sa harap ng iba. Nakita niya ang opisyal na bahagyang yumuko, ibinaba ang kanyang boses, at dahan-dahang sinabi, "Huwag kayong mag-alala, sir. Hayaan ninyo akong tulungan kayong repasuhin ang bawat hakbang. Dahan-dahan lang po tayo, iisa-isahin natin." Pagkatapos ay pinagmasdan niya kung paano sistematikong inilipat ng mga kamay ng opisyal ang mga papel na parang sinanay siya na sa pinakagulo na sitwasyon, ang mga hakbang ay magiging madali para sa taong stressed. Agad na isinulat ni Charlotte sa kanyang kwaderno, bawasan ang kahihiyan dahil sa maraming bansa ang sistema ay madalas na natatalo ang tao, ngunit dito, ang sistema ay tila idinisenyo upang suportahan ang mga tao sa kanilang pinakamahina na sandali. Mula sa service center, dumiretso siya sa isang maliit na barangay health center na konektado sa isang network ng mga voluntaryo sa komunidad. Hindi siya nakahanap ng mga larawang pang-promosyon, kundi isang tahimik at makabuluhang eksena. Isang voluntaryo na may folder sa kamay ang pumasok sa bahay ng isang matanda, kinuha ang presyo ng dugo nito at tinanong ang kalagayan nito sa mga maikling parirala na mas tunog na kamag-anak kaysa sa isang gawain. "Nakakatulog po ba kayo ng maayos kamakailan, Nanay Maria? At ang gana sa pagkain, kumusta po?" At ang pinakanakagulat kay Charlotte ay ang bawat tanong ay sinamahan ng pagkuha ng tala at isang sistematikong paglilipat ng impormasyon. Kinausap niya ang leader ng grupo ng mga voluntaryo, isang babae na hindi nagsasalita ng idealistikong kalabuan. Nagsalita siya tungkol sa mga schedule ng pagbisita, mga ulat ng kalagayan, at koordinasyon sa mga NARS, na parang ito ay isang network na naghahabi sa lungsod upang hindi ito masira. Hindi dapat hintayin ng mga matatanda na maging malubha ang sakit bago pumunta sa ospital. Inaalagaan natin ang isa't isa habang kaya pa nating maglakad at magsalita. Ang pariralang inaalagaan natin ang isa't isa sa kanyang bibig ay walang romantikong tono, kundi isang tono ng responsibilidad. Naramdaman ni Charlotte na nakahanap siya ng isa pang layer ng sagot. Ang Pilipinas ay hindi lamang may pagmamalasakit. Ang Pilipinas ay may sistema upang subaybayan ang kahinaan, tinitiyak na walang sinuman ang maiiwan. Pagsapit ng hapon, nagsimulang dumilim ang kalangitan. Ang ulan sa Metro Manila ay dumating ng mabilis at malakas, na parang may nagbuhos ng balde ng tubig mula sa langit. Iminungkahi ng team na bumalik sa hotel, ngunit humiling si Charlotte na tingnan kung paano nagtatrabaho ang komunidad sa ilalim ng malakas na ulan. Dinala siya sa isang maliit na punto ng koordinasyon sa barangay na may plano ng pagtugon para sa mga lugar na binaha. Nakita niya ang mga opisyal ng lungsod na nakatayo kasama ang mga voluntaryo ng barangay. Ang isa ay may hawak na walkie-talkie, ang isa ay may listahan ng mga mapanganib na puntos. Walang sigawan o ang uri ng magarbo na kaguluhan na nagpapakita ng pagmamadali, ngunit lahat ay mabilis na gumagalaw at may ritmo. At ang nakamamangha ay ang kanilang saloobin sa mga residente ay hindi ang magbigay ng utos, kundi ang gumabay.
Isang lalaki na nagtutulak ng kanyang motorsiklo sa tubig ang halos madapa. Agad na kinapitan siya ng isang opisyal. Sinasabi lamang, "Dahan-dahan lang, kaibigan, malalim dito." At pagkatapos ay giniya niya ito sa mas ligtas na daanan. Pinagmasdan ni Charlotte ang eksena at nakaramdam ng bukol sa lalamunan dahil ito ay emosyonal na seguridad na nangyayari kasabay ng pisikal na seguridad nang hindi kinakailangan na iproklama na may ginagawang kabutihan. Nang gabing iyon, umupo siya upang repasuhin ang lahat ng kanyang nakita. Nagsimula siyang maunawaan na pinananatili ng Pilipinas ang kanyang pagmamalasakit sa pamamagitan ng tatlong magkakaugnay na layer. Ang unang layer ay isang kultura ng hindi pagpapahiya sa sinuman. Ang pangalawang layer ay isang pamantayan ng trabaho na nagsasanay sa mga service provider upang bawasan ang stress, hindi upang dagdagan ito. Ang pangatlong layer ay isang network ng komunidad na pumipigil sa gobyerno na maging isang malayo na higante na ginagawang isang abot-kayang braso sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao. Binuksan ni Charlotte ang kanyang laptop at nagsimulang isulat ang unang parirala ng kanyang bagong ulat. Hindi niya isinulat na ang Pilipinas ay kaibig-ibig. Isinulat niya na ang Pilipinas ay bumuo ng isang sistema na nagpapahintulot sa mga tao na mamuhay ng magkakasama nang hindi nasisira. Pagkatapos ay huminto siya ng ilang sandali. Dahil sa sandaling lumitaw ang pariralang iyon sa screen, alam niya na kapag ito ay ipinalabas sa United Kingdom, hindi lamang ito magiging papuri sa Pilipinas, ito ay magiging isang matalim na tanong na itinuro sa kanyang sariling bayan. Handa ba ang United Kingdom na bumuo ng isang malakas na lipunan nang hindi rin tumitigas ang puso ng kanyang mamamayan? Alam na alam ni Charlotte na kung ikukuwento lamang niya ang kuwento ng Pilipinas mula sa Metro Manila, makakahanap pa rin ang mga British ng paraan upang paliitin ito bilang larawan ng isang tourist city at ang pagiging magalang ng mga tagalungsod. Kaya isang umaga, isinara niya ang kanyang laptop, itinago ang kanyang kamera at naglakbay patungo sa isang probinsya upang makahanap ng mas matatag na sagot, isang sagot na kayang manindigan kahit walang neon lights, walang MRT, walang mga pamilyar na larawan. Pinili niya ang isang probinsya na hindi nasa mga luxury postcard, kundi ang tinatawag ng mga Pilipino na isang lugar kung saan talagang nabubuhay. At habang ang kotse ay dumadaan sa malalawak na bukirin, ang amoy ng basang lupa mula sa nakaraang ulan ay lumulutang sa hangin. Naramdaman niya na papalapit siya sa puso ng bansa kaysa sa isang pinagmumulan ng balita. Ang unang eksena na nakapagpatahimik sa kanya ay isang maliit na community center, isang kolaborasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at mga grupo ng voluntaryo. Hindi ito isang lugar kung saan isinisigaw ang mga bagong pulisiya, kundi isang lugar kung saan ang mga pulisiya ay nagiging isang common good. Nakita niya ang isang kalendaryo ng trabaho na maayos na nakadikit sa dingding, isang listahan ng mga matatanda na nangangailangan ng follow-up, isang plano ng pagtugon sa malakas na pag-ulan, isang channel ng koordinasyon sa health center at rescue team, at isang sulok na tila masyadong maliit upang maging balita, isang sulok kung saan ang mga miyembro ng komunidad ay naghahanda ng emergency food para sa mga pamilya na walang oras upang maghanda. May nagsabi sa kanya, "Hindi na namin hinihintay ang malaking problema bago magtulungan. Nagtutulungan kami ng walang hihingi." Ang pariralang ito ay nakaantig sa puso ni Charlotte dahil sa United Kingdom, maraming tao ang kailangang patunayan ang kanilang pagdurusa bago makatanggap ng tulong. Ngunit dito, ang tulong ay handa na kaagad bilang isang normal na bahagi ng lipunan. Pagkatapos ay kinausap niya ang isang social entrepreneur na gumawa ng isang maliit na workshop upang magsanay ng mga kasanayan sa mga taong na-exclude sa sistema ng edukasyon. Hindi niya unang binanggit ang tagumpay sa mga numero. Binanggit niya muna ang dignidad. Kung nararamdaman ng tao na may halaga siya, hindi niya sasaktan ang sarili niya at hindi niya sasaktan ang lipunan. Pagkatapos ay ipinakita niya ang simple, ngunit malinaw na sistema ng pagsasanay. May mga instruktor, may mga hakbang, at may mga pagkakataon para sa mga tao na itama ang kanilang mga pagkakamali ng hindi pinagtatawanan. Kahit mabigo sila, hindi sila hinuhusgahan bilang mga bigo. Isinulat ni Charlotte sa kanyang kwaderno, sistematikong pagkakataon upang itama ang pagkakamali dahil ito ay isa pang layer ng sagot. Ang pagmamalasakit na walang sistema ay maaaring maging pansamantalang awa, ngunit ang pagmamalasakit na may sistema ay gumagabay sa mga tao upang tunay na makabangon.
Pagsapit ng hapon, tumawag ang BBC mula sa London. Ang boses ni Peter Wells ay sumiklab sa linya na parang malamig na hangin. Charlotte, kailangan namin ng isang shot na maaalala ng audience sa loob ng 10 segundo. Mayroon ka pa bang mas nakakagulat? Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata bago sumagot. Mayroon ako, ngunit hindi ang uri na iniisip mo. Sinabi niya na ang kuwentong ito ay hindi isang dokumentaryo tungkol sa pangangaso ng mga nakakasakit na eksena araw-araw. Ito ay isang tanong para sa kinabukasan ng United Kingdom mismo. Kung ipaparamdam natin sa mga tao na sila ay naiiwan, hindi tayo mananalo ng anuman gaano man kataas ang GDP. Sa kabilang linya, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Alam niya na isinusugal niya ang kanyang karera sa kanyang katigasan ng ulo, ngunit sa loob ay kakaibang kalmado siya. Dahil ang Pilipinas na nakikita niya ay hindi siya tinuruan na magsalita ng mas malakas, kundi tinuruan siya na magsalita ng mas prangka, nang hindi sinasaktan ang sinuman. At doon, ang hindi inaasahang sandali ng araw ay dumating ng walang plano. Habang pabalik siya sa kanyang tirahan, isang maliit na aksidente ang nangyari malapit sa palengke. Isang motorsiklo ang nahulog. Nasaktan ang tuhod ng driver. Hindi marami ang dugo, ngunit namutla ang kanyang mukha sa takot. Ang mga tao sa paligid ay hindi nagpanik, hindi sila nagkukumpulan sa paraan na magpapahiya sa nasugatan. Walang sinumang sumigaw, walang sinumang kumuha ng kanyang telepono. Isang tindera ang mabilis na nagdala ng malinis na tela. Ang isa pang tao ay nilinis ang espasyo upang magkaroon ng hangin. Isang lalaking nasa gitnang edad ang tumawag sa emergency services at sinabi sa nasugatan ng mahinahong boses, "Kalma lang, kaibigan. Maya-maya uuwi ka na." Ito ay isang bilis na walang kaguluhan, isang kaayusan na walang pamimilit, at isang pagmamalasakit na walang pangangailangan ng publiko. Nandoon si Charlotte at nakaramdam ng init sa lalamunan. Agad niyang naunawaan na ang lakas na Filipino ay ang kakayahan na sumipsip sa mga suntok nang hindi nagkakawatak-watak ang lipunan dahil alam ng lahat ang kanilang papel, at ang bawat papel ay binalot sa isang pakiramdam ng pagkakaisa at pagpapanatili ng dignidad para sa isa't isa. Nang gabing iyon, bumalik siya, binuksan ang ilaw ng kanyang desk at nagsimulang isulat ang script para sa live broadcast gamit ang mas mabibigat na kamay. Hindi niya layunin na sabihin sa United Kingdom na mas mahusay ang Pilipinas. Layunin niya na sabihin ang isang mas mahirap na katotohanan. Ang isang bansa ay maaaring umunlad nang hindi nagiging manhid ang kanyang mamamayan. Ang isang bansa ay maaaring maging moderno nang hindi nararamdaman ng kanyang mamamayan na nag-iisa sila. At ito ay pinatunayan ng Pilipinas nang may sistematikong kapayapaan. Bago ito ipadala sa London, isinulat niya ang huling parirala bilang isang kawit para sa susunod na araw ang araw kung kailan ito ipapalabas ng live. Ang tanong ay hindi kung gaano natin hinahangaan ang Pilipinas, kundi kung maglakas loob ba tayong bumuo ng isang bansa kung saan ang mga tao ay hindi nagiiwanan. Ang gabi bago ang live broadcast, hindi nakatulog ng maayos si Charlotte. Hindi siya natatakot sa mga tanong sa screen, kundi sa kung ano ang nakatago sa likod nito ang katigasan ng ulo ng isang bansa na minsan ay naniwala na siya ang sentro ng mundo. Umupo siya upang pagmasdan ang mga ilaw ng lungsod mula sa bintana ng kanyang hotel room sa London na mahigpit na hawak ang kanyang mga tala kaysa kailanman at muling binabasa ang parirala na kanyang isinulat bilang isang panunumpa. Ang isang pag-unlad na nagiiwan sa mga tao na nag-iisa ay hindi isang tagumpay. Kinaumagahan, pumasok siya sa studio ng BBC nang may mahinahong ekspresyon, ngunit ang kanyang puso ay parang isang baso ng tubig na puno hanggang sa gilid na bubuhos sa pinakamaliit na pagyanig. At alam niya na sa programa ng gabing iyon, kailangan niyang maging sapat na matalas upang yugyugin ang silid, ngunit sapat ding magiliw upang hindi sirain ang sinuman. Dahil ang itinuro sa kanya ng Pilipinas ay ang katotohanan ay maaaring mabigat, ngunit hindi ito kailangang maging malupit. Nang sumindi ang mga ilaw ng studio, nagsimula ang host sa isang tanong na tunog magalang ngunit nagtatago ng matalas na panunuya. Ang 7 minutong clip tungkol sa Pilipinas, bakit ito nakaantig ng husto sa United Kingdom? Pagkatapos ay nakatutok ang kamera kay Peter Wells, nakasandal sa kanyang upuan na parang nagkokontrol ng laro. Bahagya siyang ngumiti. Siguro masyado lang tayong busog. Gusto ng audience ang mga mainit na larawan, iyon lang. Ang Pilipinas ay isang kaibig-ibig na bansa para magbakasyon,
perpekto para mag-relax, ngunit maaari ba talaga itong maging modelo? Isang mahinang tawa ang lumutang sa studio na parang baluti na nagpoprotekta sa katotohanan. Hindi nagmadali si Charlotte na sumagot. Direkta siyang tumingin sa kamera at dahan-dahang sinabi, "Ang salitang kaibig-ibig ay isang bitag dahil pinapalampas natin ang sistema na talagang nagpapahintulot sa kanilang lipunan na mabuhay." Kinunot ng host ang kanyang kilay. "Sistema? Ano ang ibig mong sabihin?" Huminga ng malalim si Charlotte na parang humuhugot ng lakas mula sa mga larawan na kanyang nakita at nagsimulang magkuwento hindi sa wika ng turismo, kundi sa wika ng isang nakatuklas ng ebidensya sa kanyang sariling mga mata. Nagsalita siya tungkol sa opisyal ng lungsod na humarap sa galit ng isang mamamayan ng may saloobin na hindi nagpapahiya sa sinuman. Nagsalita siya tungkol sa mga estudyante na tinuruan ng pakiramdam ng responsibilidad para sa pampublikong espasyo ng walang pangangailangan ng utos. Nagsalita siya tungkol sa mga voluntaryo ng komunidad na proaktibong nagtatrabaho sa mga mahihina na parang sila ang daloy ng dugo ng pampublikong sistema. At huminto siya ng ilang sandali bago sabihin ang parirala na nagpatahimik sa buong silid. Hindi ginagawang mas mabuti ng Pilipinas ang mga tao sa pamamagitan ng puwersa. Ginagawa nilang mas mabuti ang mga tao dahil ang lipunan ay idinisenyo upang ang pagtutulungan ay maging normal. Sinubukan ni Peter na putulin siya, ngunit ang lahat ng ito ay tungkol pa rin sa personal na kultura. Bahagyang tumango si Charlotte. Hindi. Ang kultura ang ano, ngunit ang sistema ang paano. Kung ang pagmamalasakit ay walang balangkas, maaari lamang itong umiral kapag masaya ang mga tao. Ngunit sa Pilipinas, nakita kong gumagana ang pagmamalasakit kapag ang mga tao ay stressed, kapag nangyari ang isang emergency, kapag karaniwan ay magkakawatak-watak ang isang lipunan. Hindi niya binanggit ang napakaraming pangalan ng lugar. Nagsalita siya tungkol sa ritmo ng mabilis ngunit magalang na tulong, tungkol sa pamamahala ng walang panik ngunit nang hindi hinahayaan ang sinuman na madapa. Agad na nagtanong ang host, "Kaya ano ang aral para sa United Kingdom?" Direkta siyang tumingin sa lens na parang tinitingnan ang mga sala ng buong national audience. Ang aral ay matagal na tayong nagkakamali sa pagsukat ng pag-unlad. Sinusukat natin ito ng magagandang numero, ngunit binabalewala natin ang emosyonal na seguridad ng mga tao. Huminto siya upang ang parirala ay bumagsak sa mesa na parang bato. Ang isang bansa ay maaaring maging moderno nang hindi nagiging malamig ang kanyang mga mamamayan. Pinatunayan ito ng Pilipinas. Sa studio, ang katahimikan ay hindi dahil sa pagkalito, kundi ang katahimikan ng mga pinipilit na mag-isip. Kumilos si Peter na parang gustong sabihin ang isang bagay. Ngunit walang salita ang tila sapat na maganda upang sirain ang kanyang katatagan. Ilang minuto pagkatapos, nagsimulang dumating ang mga tawag mula sa audience. Isang babaeng nasa gitnang edad ang nagsabi nang may nanginginig na boses. "Nagtatrabaho ako sa buong buhay ko, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na may nakakakita sa akin." Sa pakikinig sa kanya, umiyak ako. Ang isa pang kabataan ay maikling nagsabi, "Kung kaya ng Pilipinas, bakit hindi tayo?" Sumiklab ang social media sa isang parirala na ibinahagi ng paulit-ulit. Ang isang pag-unlad na nag-iiwan sa mga tao na nag-iisa ay hindi isang tagumpay. At sa sandaling iyon, nalaman ni Charlotte na nangyari na ang pambansang diskusyon ay umangat mula sa antas ng gusto ko o hindi ko gusto patungo sa antas ng anong uri ng bansa tayo magiging. Pagkatapos ng programa, lumabas siya sa studio at muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Ito ay isang mensahe mula sa isang policy planner na hindi niya kilala. Isang linya lang ang isinulat niya, ngunit mas mabigat ito kaysa sa anumang premyo. "Gusto kitang kausapin bukas. Siguro kailangan nating magsimulang muli." Tiningnan ni Charlotte ang mensahe ng ilang sandali. Ang kanyang hininga ay gumaan, na parang matagal na niyang pasan ang isang mabigat na pasanin at sa wakas ay nabitawan niya ito. At sa kanyang puso, naisip niya ang Pilipinas hindi bilang isang bansa na dapat purihin, kundi bilang isang salamin na nagpahintulot sa United Kingdom na makita ang sarili ng napakalinaw na hindi na ito makapagtago. Mula ng gabing iyon, ang kuwentong ito ay hindi magtatapos sa isang programa. Ito ay nagbubukas ng pinto sa pinakamalaking tanong ng ating panahon. Kaya ba nating bumuo ng isang lipunan na umuunlad ng hindi iniiwan ang puso ng mga tao? Kinaumagahan, hindi nagbago ang kulay ng London,
ngunit may kakaibang pakiramdam sa hangin na parang may nasira hindi ang pagsiklab ng galit, kundi ang katahimikan ng pagsisimula ng pag-iisip. Ang mga pahayagan ay nag-headline tungkol sa Pilipinas mula sa isang hindi pamilyar na anggulo. Ang ilan ay gumamit ng salitang aral, ang iba ay salamin, at sa social media, nagdebate ang mga tao ng may kakaibang pagkaseryoso. Ang mga nagtawa na nagsasabing ito ay isang mainit na clip lamang ay nagsimulang magtanong, bakit hindi tayo nakakaramdam ng init sa sarili nating tahanan? Binasa ni Charlotte ang mga komento nang hindi ngumingiti, nang walang kagalakan sa kanyang kasikatan. Naramdaman lamang niya na nagtulak siya ng isang pinto upang makita ng bansa kung ano ang nakatago sa likod. At ngayon, kailangan nilang lahat na magpasya kung papasok o isasara itong muli. Nagring ang telepono ng mga policy planning circle bago mag-alas 10 ng umaga. Ito ay isang maikli ngunit mabigat na imbitasyon. Maaari ka bang dumating upang magsalita ngayon? Ang silid ng pulong na kanyang pinasukan ay walang mga ilaw ng studio. Ito ay isang simpleng silid na may mainit na kape, mga folder, at mga tao na tila pagod na sa pagpasa ng bigat ng bansa ng masyadong matagal. Mayroong mga tagapayo ng gobyerno, mga opisyal ng lungsod, mga social academic, at mga tao mula sa sektor ng pampublikong serbisyo. Lahat sila ay tumitingin kay Charlotte sa parehong paraan, hindi bilang isang reporter, kundi bilang isang testigo na kakabalik lamang mula sa isang bansa na may patunay na mayroon pa ring mga pagpipilian ang mundo. Ang unang nagsalita ay direkta, kung kaya ng Pilipinas, ano ang dapat nating kopyahin? Ang salitang kopyahin ay nagpahawak ng bahagya sa kamay ni Charlotte, na parang pinipigilan ang isang kaisipan na magdulot ng pagkakamali. Kung sisimulan natin sa pagkopya, mabibigo tayo. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit malinaw. Hindi natin maaaring kopyahin ang kanilang mga simbahan, o ang kanilang mga kasabihan, o ang kanilang mga pag-uugali, at hindi natin dapat. Ngunit maaari nating matutunan ang pangunahing prinsipyo na nagpapahintulot sa kanilang sistema na pangalagaan ang mga tao. Agad na sumalungat ang isa. Iyan ay ang kanilang kultura, hindi ganoon ang United Kingdom. Tumango si Charlotte. Tama, hindi ganoon. At iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan nating magbago, hindi kopyahin. Nagsimulang uminit ang debate. Ang isang panig ay gusto ng mabilis at madaling ipahayag na mga hakbang. Ang isa naman ay nangangatwiran na iyon ay isang pangarap lamang sa totoong mundo. Umupo si Charlotte at nakinig, na parang nakikinig sa mga alon ng dagat, at pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilatag sa mesa ang kanyang nakita sa Pilipinas piraso-piraso. Hindi niya binanggit ang mga pangalan ng lugar. Nagsalita siya tungkol sa mga mekanismo. Nagsalita siya tungkol sa mga serbisyo na nagbabawas ng kahihiyan ng mga mamamayan. Nagsalita siya tungkol sa isang sistema ng komunidad na ginagawang hindi gaanong malayo ang gobyerno. Nagsalita siya tungkol sa kung paano mapapatay ang tensyon bago ito maging poot. At nagsalita siya tungkol sa emosyonal na seguridad bilang bahagi ng pampublikong seguridad, hindi bilang isang karangyaan. Hindi nagtutulungan ang mga Pilipino dahil inutusan silang maging mabubuting tao, deklara niya. Ginagawa nila ito dahil ang kanilang lipunan ay ginagawang madali ang pagtutulungan at ang hindi pagtulong ay tahimik na nararamdaman na mali nang walang pangangailangan na ipahiya ang sinuman. Isang tagapayo ang sumandal at nagtanong ng may tono na naghahanap ng isang sagot. Sa madaling salita, ano ang gusto mong gawin namin? Nanahimik si Charlotte ng isang segundo bago sumagot ng isang tanong lamang na nagpatahimik sa silid. Kapag nagdidisenyo kayo ng isang sistema, idinisenyo ba ninyo ito upang manalo sa mga numero o upang hindi iparamdam na walang silbi ang mga tao? Walang sinumang sumagot agad dahil ang tanong ay hindi tungkol sa mga budget, kundi tungkol sa etika ng polisiya, tungkol sa kung ano ang pinipili ng bansa na maging may naglagay ng kanyang panulat. Ang isa pa ay bumuntong hininga na parang tinatanggap ang isang katotohanan na matagal nang iniiwasan. Magaling tayo sa pagsukat ng pagganap, ngunit hindi tayo magaling sa pagsukat ng puso, mahinang sabi ng isang tao. At ang parirala ay lumutang sa silid na parang isang bandila nang hindi sinasadya. Pagkatapos ng isang hindi karaniwang mahabang katahimikan, agad na nagbago ang direksyon ng diskusyon. Hindi ito tungkol sa kung paano kopyahin ang Pilipinas, kundi tungkol sa kung paano bumuo ng ating sariling mga sistema upang maging mas makatao. Lumitaw ang mga panukala para sa maliliit na pilot project sa antas ng munisipalidad.
mga service center ng pamahalaan na nakatuon sa komunikasyon na hindi nagpapahiya sa mga tao. Isang sistema ng mga voluntaryo sa komunidad na nag-uugnay ng impormasyon sa kalusugan ng magiliw sa mga pampublikong unit, ang pagsasanay ng mga frontline official upang pamahalaan ang galit ng may saloobin na nagbabawas ng konfrontasyon, at mga bagong sukatan ng pagganap na kasama hindi lamang ang bilis o kahusayan, kundi pati na rin ang tiwala ng mga mamamayan. Hindi pumalakpak si Charlotte. Hindi siya mukhang nagniningning. Naramdaman lamang niya na nakikita niya kung paano inilagay ang isang maliit na butil sa lupa, at sa unang pagkakataon sa kanyang karera bilang reporter, nakita niya kung paano naging aksyon ang balita. Nang lumabas siya ng gusali, muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito ay isang mensahe mula sa isang Pilipino mula sa probinsya na kanyang in-interview ng maikli. Ang mensahe ay may isang parirala lamang sa Ingles na may tono ng Filipino. Salamat sa pagkuwento sa aming kuwento ng may paggalang Charlotte. Binasa ito ni Charlotte at nakaramdam ng bukol sa lalamunan dahil sa mundo ng balita, madalas na ginagamit ang mga kuwento ng iba bilang raw materials. Ngunit itinuro sa kanya ng Pilipinas ang isang kakaibang bagay. Ang pagkuwento ng maayos ay hindi pagnanakaw ng kabutihan ng iba para sa sariling liwanag. Ito ay ang pagbabalik ng liwanag na iyon upang makita ng mundo nang hindi ito nababaluktot. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa paggalang, hindi sa kaguluhan. Tumingala siya sa kalangitan ng London, kulay abo pa rin gaya ng dati, ngunit sa kanyang puso ay may bagong kulay, ang kulay ng posibilidad. At alam niya na ang kuwentong ito ay higit pa sa isang ulat, dahil kapag ang isang bansa ay nagsimulang magtanong sa kanyang sarili ng tapat, ang bansang iyon ay nagsisimulang magbago kahit na ang mga resulta ay hindi nakikita kinabukasan. Pagkatapos ng pribadong pulong sa London, lumabas si Charlotte na may kakaibang pakiramdam sa kanyang karera sa pamamahayag. Hindi niya naramdaman na tinalo niya ang sinuman, kundi pinilit niya ang sarili na maging tapat sa isang tanong na matagal na niyang iniiwasan. Dapat bang mag-ulat lamang ang balita sa mundo o dapat nitong gawing mas mahusay ang mundo? Huminto siya sa bangketa, pinagmasdan ang mga tao na dumadaan na parang isang nagmamadaling ilog at naalala ang ritmo ng buhay na nakita niya sa Pilipinas, isang ritmo kung saan ang mga tao ay kayang magmadali ng hindi nagtutulakan, isang ritmo kung saan ang sistema ay maaaring maging mabilis nang hindi tumitigas ang puso. Agad niyang nalaman na ang kuwentong ito ay lumalamon sa kanyang personal na buhay dahil hindi lamang ito tungkol sa pag-uulat, kundi sa pagbabago ng paraan ng pagtingin sa mga tao. Ngunit sa sandaling nagsimulang seryosohin ang dialogo sa United Kingdom, dumating ang pagtutol na parang anino sa katawan. Ilang matitigas na pahayagan ang naglathala ng mga mapanuyang headline na nagsasabing si Charlotte ay pinukaw ng isang dayuhang bansa. Ang ilang kolumnista ay inakusahan siya ng pagromantiko sa Pilipinas. At ang iba ay direktang nagsabi na hindi ito maaaring ilapat sa United Kingdom. Isang gabi, umupo siya upang basahin ang mga artikulo ng pag-atake at bahagyang ngumiti, hindi dahil nakakatawa ito, kundi dahil pamilyar ito. Ito ang lumang mekanismo ng lipunan, ang takot na umamin na mayroon tayong kahinaan. Mas madali ang pagtanggi kaysa sa pagbabago at ang paggawa ng mga mabuting bagay na isang malayong ideal ay ang paraan upang isara ang pinto nang hindi kailangang aminin na ang pinto na iyon ay maaaring buksan. Hindi sumagot si Charlotte ng may galit. Sumagot siya nang may itinuro sa kanya ng Pilipinas isang kapayapaan na hindi umatras. Nagpadala siya ng mensahe sa producer. Sinasabi na gagawa siya ng isang buong dokumentaryo, hindi isang maikling clip, hindi isang minadaling inedit na ulat. Kailangan niyang bumalik sa Pilipinas ng isang beses pa upang kunin ang huling sagot dahil ang hindi pa rin naiintindihan ng mga British ay hindi ang larawan ng tulong, kundi ang mas malalim na tanong. Bakit ginagawa ng mga Pilipino ang mga bagay na iyon, araw-araw nang walang pangangailangan ng publiko? Ilang linggo pagkatapos, bumalik siya sa Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi siya dumating bilang isang reporter na naghahanap ng paksa. Dumating siya bilang isang humihingi ng katotohanan. Nakipagkita siyang muli sa guro sa paaralan ng lungsod. Giniya siya ng guro sa playground. Pareho ang mga tawanan, ngunit nagtanong si Charlotte ng may ganap na kakaibang tono. Hindi ka ba napapagod sa pagtuturo sa mga bata na mag-isip sa iba sa lahat ng oras?
Ngumiti ang guro na parang normal ang tanong. Napapagod? Oo, syempre. Ngunit kung hindi natin ito gagawin, magiging mas matalino ang mga bata. Oo, ngunit hindi nila malalaman kung paano makisama sa iba at sa huli ay mas mapapagod sila. Ang sagot na ito ay nagpatahimik kay Charlotte dahil nagsalita ito tungkol sa edukasyon bilang pagbuo ng mga tao, hindi ang paggawa ng mga nanalo. Kinabukasan, pinuntahan niya ang voluntaryo ng komunidad na nagtatrabaho sa mga matatanda. Direktang nagtanong si Charlotte, "Bakit patuloy mo itong ginagawa kung walang nagbibigay sa iyo ng premyo?" Bahagyang ngumiti ang babae at sumagot, "Ang premyo ay ang hindi kailangang makita ang ating mga kapitbahay na bumagsak ng walang nakakapansin." Pagkatapos ay yumuko siya upang itali ang sintas ng sapatos ng isang matanda ng may ganap na naturalesa. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Charlotte na ang sistema na kanyang binabanggit ay hindi lamang mga diagram o dokumento, ito ay mga relasyon na nilinang upang maging totoo, hanggang sa punto kung saan hindi na kailangan pang mag-isip ng husto ang mga tao bago tumulong, dahil ito ang ugali ng pamumuhay ng magkasama. Ngunit ang patunay na ganap na nakakumbinsi sa kanya ay nangyari isang hapon. Ang film crew ay nakaranas ng isang hindi inaasahang sitwasyon. Isang mahalagang bahagi ng camera equipment ang nawala sa panahon ng paglilipat. Nakita niya ang mga mukha ng kanyang team na namutla ang pagkabalisa ng mga mamamahayag ay kasing lakas ng isang lubid sa leeg. At iyon ang sandali kung kailan gusto ni Charlotte na makita ang sagot sa isang sitwasyon ng totoong stress. Nagpunta siya upang iulat ang insidente sa isang lokal na punto ng koordinasyon. Ang Pilipinong tumanggap ng balita ay hindi siya pinaramdam na may kasalanan. Hindi niya sinabi, "Bakit hindi kayo nag-ingat?" Sinabi lamang niya, "Huwag kayong mag-alala, hahanap tayo ng solusyon ng magkasama." At pagkatapos ay nagsimula siyang magtrabaho na parang may hawak siyang sistema, tumatawag upang iugnay ang mga checkpoint, sinusuri ang ruta na dapat balikan, at may nag-alok pa ng tubig sa kanyang team na parang alam niya na ang takot ay nakakapagpatuyo ng tao. Maya-maya, ibinalik ang kagamitan sa pamamagitan ng isang proseso ng walang drama, ng walang sinumang pinangalanan upang bigyan ng pansin, nang hindi gumagawa ng utang na loob. Pinagmasdan ni Charlotte at nakaramdam ng isang bagay na mainit na lumalaki sa kanyang loob dahil hindi ito mga paulit-ulit na pagkakataon. Ito ay isang pattern. Nang gabing iyon, habang ine-edit ang footage, nakatanggap siya ng email mula sa isang manonood sa United Kingdom. Ito ay isang 40 taong gulang na nurse at sumulat siya ng higit sa inaasahan. Sinabi niya na pagkatapos ng programa ni Charlotte, sinubukan niyang kausapin ang kanyang mga pasyente sa isang tono na hindi sila ipapahiya at ang resulta ay tumigil ang mga pasyente sa pagtutol sa paggamot. Tinapos niya ito sa isang parirala na nagpaiyak kay Charlotte. "Hindi ko alam kung ano ang itinuturo sa amin ng Pilipinas hanggang sa ikuwento mo. Ngunit ngayon alam ko na ang pagmamalasakit ay hindi kahinaan. Ito ay isang kasanayan." Inilagay ni Charlotte ang kanyang mga kamay sa keyboard at nanatiling tahimik ng matagal dahil kinumpirma ng liham na iyon ang matagal na niyang hinala. Ang tamang kwento ay maaaring magbago ng totoong pag-uugali at kahit isang tao lamang ito, sulit ito. Isinulat niya ang unang parirala ng buong dokumentaryo sa screen at hinayaan itong nakabitin na parang isang panunumpa. Hindi tayo tinuturuan ng Pilipinas na hangaan sila. Tinuturuan tayo nitong maglakas loob na itama ang ating sariling landas. At alam niya na kapag ipinalabas ang dokumentaryong ito, magiging mas matindi ang debate, magiging mas malaki ang pagtutol, ngunit alam din niya na hindi na siya ang dating Charlotte dahil ang Pilipinas ay hindi lamang isang paksa ng balita ito, ay naging isang bagong sukatan sa kanyang loob na ang tunay na pag-unlad ay dapat magpahintulot sa mga tao na manatiling tao. Sa susunod na bahagi, kailangan niyang ipakita sa malaking screen na ang kanyang nakita ay hindi isang panaginip at ang tanong na dapat sagutin ng United Kingdom ay hindi kung paniniwalaan ba ito o hindi, kundi kung kailan magsisimula. Ang gabi bago ipinalabas ang buong dokumentaryo, ang gusali ng BBC ay hindi karaniwang tahimik. Ngunit ang ganitong uri ng katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng mga sumusukat kung pahihintulutan ba ang katotohanan na lumabas sa publiko o pilitin itong bumalik sa isang ligtas na balangkas. Umupo si Charlotte sa harap ng screen sa editing room. Ang mga larawan ng Pilipinas ay pinagsama-sama sa kanyang mahinahong narasyon. Ang bawat shot
ng hindi nagpopromosyon ay may kapangyarihan ng isang pagkatao na walang kapalaluan. Alam niya na kapag inilabas ang dokumentaryong ito, hindi lamang ito magiging papuri sa isang bansa, kundi kukwestiyunin nito ang lumang kaisipan ng United Kingdom. At ang isang tanong na tulad nito ay tiyak na magkakaroon ng mga ayaw na umalingaw-ngaw ito. Kinaumagahan, tinawag siya sa isang boardroom sa itaas na palapag. 2 CEO ang umupo kasama ang mga tao mula sa Legal at Image Department. Ang mahabang mesa ay parang isang larangan ng digmaan kung saan ang mga salita ang pumalit sa mga armas. Ang isa sa kanila ay nagbukas ng isang folder at sinabi ng may magalang ngunit matatag na boses, "Masyadong matalas ang iyong nilalaman." Idinagdag ng isa pa, "Gusto namin na mas mainit ito." Nabawasan ang bahagi na nagpaparamdam na ang United Kingdom ay pinupuna. Nakinig si Charlotte ng hindi pumutol at pagkatapos ay dahan-dahan siyang sumagot. "Hindi ko pinupuna ang United Kingdom. Iniimbitahan ko ang United Kingdom na tingnan ang sarili nito ng tapat." Bahagyang ngumiti ang CEO. "Ang katapatan ay maganda, ngunit hindi lahat ng katapatan ay angkop para sa prime time. Ang pariralang iyon ay parang ang nagpatahimik sa mundo ng maraming beses." Maingat na inilagay ni Charlotte ang kanyang mga kamay sa mesa at sinabi ang parirala na kanyang inihanda mula ng araw na makita niya ang mga Pilipino na tumutulong sa isang nasugatan ng hindi nagpapahiya sa sinuman. Kung natatakot tayo sa katotohanan dahil hindi ito akma sa prime time, ibig sabihin ay hinahayaan natin ang oras na kontrolin ang ating etika. Agad na natahimik ang silid hindi dahil sumang-ayon sila, kundi dahil alam nila na nagsasabi siya ng isang bagay na mahirap salungatin. Ang negosasyon na sumunod ay isang mabagal na balanse sa pagitan ng neutralidad at panganib. Ang ilan ay nagmungkahi na putulin ang bahagi tungkol sa emosyonal na seguridad. Ang iba ay gusto na magdagdag ng mga tourist shots upang mapalambot ang kuwento. Tiningnan ni Charlotte ang mga dokumento at naramdaman na hinihilingan siyang gawing poster ang isang mapa. Huminga siya ng malalim at sinabi, "Magalang ngunit matatag. Iginagalang ko ang Pilipinas sa hindi paggawa sa kanila na isang murang kasangkapan ng inspirasyon. At iginagalang ko ang United Kingdom sa hindi pagloloko sa ating sarili sa pag-iisip na sapat na tayo." Hindi siya sumigaw, hindi siya nagbanta na magbitiw. Nanatili lamang siya sa kanyang katatagan sa kapayapaan na itinuro sa kanya ng Pilipinas, isang kapayapaan na sapat upang makita ng mga tao na hindi niya ito ginagawa para sa kanyang ego, kundi para sa katotohanan. Pagkatapos ng pulong, isang CEO ang lumapit sa kanya sa tabi ng pinto at mahinang sinabi, "Alam mo, ginugulo mo ang maraming tao." Agad na sumagot si Charlotte, "Umaasa ako, dahil ang kaguluhan ay isang senyales na kaya pa nating maramdaman." Nang ipinalabas ang programa, nagsimula ito bilang isang normal na gabi sa United Kingdom, ngunit sa control room, lahat ay huminga ng malalim nang lumitaw ang unang larawan ng dokumentaryo. Hindi ito isang larawan ng karangyaan, kundi ng mga ordinaryong tao na nagtutulungan nang walang pangangailangan ng palakpak. Ang studio ay naging napakatahimik na maririnig ang pagtunog ng kagamitan. At habang umuusad ang kuwento, lalong lumalalim ang katahimikan dahil nagsisimula ng maunawaan ng audience na ang Pilipinas ay hindi ipinapakita upang hangaan natin. Ipinapakita ito upang makita natin nang malinaw ang kawalan sa ating sariling lipunan. Ang parirala ni Charlotte ay umalingaw-ngaw sa kalagitnaan ng programa na parang isang martilyo na mahinang pumupukpok ngunit tumatama sa target. Ang tunay na pag-unlad ay isang sistema na pumipigil sa mga tao na maging baldado. At sa pagkakataong ito, walang mapanuyang tawa o pagputol. Tulad ng sa live na programa, tanging ang katahimikan ng isang bansa na pinilit na makinig. Pagkatapos matapos ang dokumentaryo, bumuhos ang mga tawag at mensahe na parang baha. Hindi lamang nagtatanong ang audience, "Totoo ba ito?" Kundi, "Saan tayo magsisimula?" Tumawag ang mga mamamahayag mula sa ibang media upang humiling ng mga interview. Nag-tweet ang mga akademiko na naglalagom sa puso ng kwento na kailangan ng United Kingdom na lumikha ng mga bagong tagapagpahiwatig na kasama ang tiwala. At ang pinakamahalaga, kinaumagahan, isang lungsod ang nag-anunsyo ng isang pilot project para sa isang bagong uri ng public service center na nakatuon sa komunikasyon na magbabawas ng kahihiyan ng mga lumalapit dito. Nagkaroon ng mga diskusyon tungkol sa pagsasanay ng mga frontline official sa kung paano pamahalaan ang stress ng walang konfrontasyon, at sa isang pulong ng lokal na konseho,
Iminungkahi na dagdagan ang budget upang suportahan ang mga network ng komunidad na tumutulong sa mga mahihina bago lumala ang problema. Hindi ito isang revolusyon sa isang araw, ngunit ito ay ang senyales na ang pinto na itinulak ni Charlotte ay bumubukas ng malawak, hindi nagsasara tulad ng dati. Pagsapit ng hapon, nakatanggap siya ng email na nagpalamig sa kanyang mga kamay. Ito ay isang opisyal na imbitasyon upang mag-ulat sa isang komite ng Senado tungkol sa lipunan at pampublikong serbisyo. Ang paksa ay maikli ngunit tunog na isang hamon para sa buong bansa. Mga aral mula sa Pilipinas para sa reforma ng sistema ng pampublikong serbisyo ng United Kingdom. Binasa ito ni Charlotte at nanatiling tahimik ng matagal dahil ito ay higit pa sa kanyang orihinal na plano. Nagsimula siya na gustong maunawaan kung bakit ang isang 7 minutong clip ay yugyugin ang United Kingdom, ngunit ngayon, ang kwento ay umabot na sa salitang reforma. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang laptop at tumingin sa bintana. Nakita niya ang parehong lungsod, ang parehong mga kalye, ang parehong mga tao, ngunit alam ng kanyang puso na ang United Kingdom ay hindi na ang dating United Kingdom. At ang susunod na hakbang ay hindi ang magkwento sa mga tao, kundi ang tumayo sa harap ng bansa at magtanong ng isang tanong na walang sinumang makakaiwas. Maglakas loob ba tayong bumuo ng isang lipunan kung saan walang maiiwan at maaari ba tayong magsimula ngayon? Nang araw na iyon, ang lamig ng London ay tumagos hanggang sa mga buto na ang hininga ay naging singaw. Umakyat si Charlotte sa mga batong hagdan ng gusali ng parlamento nang may mahinahong lakad na parang may dala siyang hindi nakikita, hindi mga dokumento, kundi ang mga inaasahan ng mga mamamayan, nakakarinig lamang na ang bansa ay talagang maaaring magbago. Naghihintay ang mga reporter na parang isang kawan ng mga ibon. Ang kanilang mga tingin ay hindi na siya nakikita bilang isang ordinaryong tao, kundi bilang isang simbolo. At sa United Kingdom, ang mga simbolo ay madalas na pinupunit sa maraming direksyon hanggang sa masira ang mga ito. Alam niya na sa silid na nasa harap niya ay magkakaroon ng mga gustong gawin siyang isang bandila at ang mga gustong gawin siyang target ng pagbaril. Nang bumukas ang pinto ng silid ng komite, ang tunog ng mga upuan na gumagalaw, ang mga pahina na bumabalik, at ang mga bulong ng mga asistente ay umalingaw-ngaw na parang isang mahinang pagtambol. Umupo si Charlotte sa harap ng hanay ng mga dignitaryo. Ang kanilang mga ekspresyon ay iba-iba. Ang ilan ay tunay na interesado, ang iba ay may pagdududa, at ang iba ay tila naghanda ng mga tanong upang siya ay magmukhang isang nangangarap. Nagsimula ang presidente ng may formal na tono. Binibini Charlotte Davis, inanyayahan ka rito upang ipaliwanag ang tinatawag mong mga aral mula sa Pilipinas para sa sistema ng pampublikong serbisyo ng United Kingdom. Tumango siya at dahan-dahang binuksan ang kanyang folder, ngunit ang unang parirala na lumabas sa kanyang bibig ay hindi nagsimula sa mga istatistika. Nagsimula ito sa isang katotohanan na maaaring hindi magustuhan ng mga tao sa silid na iyon. Hindi ako dumating dito upang sabihin na dapat tayong maging tulad ng Pilipinas, malinaw niyang sinabi. Dumating ako upang sabihin na kaya nating bumuo ng isang sistema na pumipigil sa mga tao na maging baldado at ipinakita sa akin ng Pilipinas na posible ito. Natahimik ang silid ng isang sandali. Nagsalita siya sa isang wika na walang pagpukaw, walang pag-atake, ngunit walang kompromiso. Nagsalita siya tungkol sa prinsipyo ng 3 layer na kanyang nakita. Mga serbisyo na nagpapanatili ng dignidad ng mga mamamayan, ang pagbabago ng komunidad sa daloy ng dugo ng gobyerno, at ang pagsasanay ng mga frontline na tao upang pamahalaan ang stress ng may magalang na pagkaseryoso. Ang ganitong uri ng pagiging magalang ay hindi kahinaan, diin niya. Ito ay isang teknik upang hindi pahintulutan ang galit na maging puot at ang puot na maging pagkakawatak-watak. Agad na nagtaas ng kamay ang isang miyembro ng may matatag na tono. Hindi ba masyado ninyong pinupuri ang Pilipinas? Lahat ng bansa ay may problema. Nagbebenta kayo ng magandang larawan sa mga mamamayang British, hindi ba? Kung ito ay nangyari noong nakaraang gabi, maaaring sumagot siya ng may talas ng isang mamamahayag. Ngunit ngayon, sumagot siya ng may kapayapaan ng isang nakaranas ng Pilipinas. Oo, lahat ng bansa ay may problema, kasama ang Pilipinas. Hindi ko kailanman itinanggi iyon. Ngunit ang mahalagang tanong ay, sa araw na ang isang tao ay pinakamahina, ang ating sistema ba ay nagpaparamdam sa kanya na isang pasanin o nagpaparamdam sa kanya na isang tao? Huminto siya upang ang tanong ay bumagsak sa mesa.
Hindi ako nagbebenta ng magandang larawan. Nagbebenta ako ng lakas ng loob upang ayusin ang isang sistema na nagpaparamdam sa mga mamamayan na may halaga sila. Sumingit ang isa pa. Kaya, gaano karaming pera ang kailangan natin upang makakuha ng ganoong mga resulta? Bahagyang ngumiti si Charlotte, hindi isang mapanuyong ngiti, kundi ang ngiti ng isang nakakaalam na ang tanong ay nalilihis. Ang ilang bagay ay nangangailangan ng pera, ngunit ang iba ay nangangailangan ng saloobin, pagsasanay at mga bagong sukatan. Kung susukatin ninyo ang tagumpay sa pamamagitan lamang ng oras ng paghihintay, magkakaroon kayo ng mabilis ngunit malamig na sistema. Ngunit kung susukatin ninyo ito sa pamamagitan ng tiwala, magkakaroon kayo ng sistema na mabilis at nagpapanatili pa rin ng puso ng tao. Lalo pang tumindi ang pagtatanong. Sinubukan ng ilan na hilahin siya sa mga pampulitikang debate. Ang iba ay nagtanong upang makahanap ng mga pagkakamali sa kanyang mga salita. Ngunit hindi nahulog si Charlotte sa bitag. Bumalik siya sa puso ng usapan, paulit-ulit na matatag na nagsasabing, hindi ito tungkol sa Pilipinas, hindi ito tungkol sa United Kingdom. Ito ay tungkol sa mga tao. Hindi na natin kailangan pang hintayin ang anumang bansa, deklara niya. Dapat nating ihinto ang pagdidisenyo ng mga sistema na parang namamahala tayo ng isang makina at simulan nating idisenyo ang mga ito na parang inaalagaan natin ang isang tao. At ang pinakamahalagang sandali sa silid ay dumating nang ang isang nakatatandang miyembro ay direktang nagtanong ng may matalim na tingin, ano sa palagay mo ang pinakamalaking kakulangan ng United Kingdom? Kalmado siyang tiningnan ni Charlotte bago sumagot ng isang parirala lamang. Kasing talas ng kutsilyo ngunit malinis. Hindi tayo kulang sa yaman. Kulang tayo sa kagustuhang gawing bahagi ng ating polisiya ang dignidad ng tao. Ang katahimikan ay napakalalim na maririnig ang pagtama ng panulat sa mesa. Marami ang hindi nagustuhan, ngunit tinanggap ng iba dahil napakatotoo ito upang tanggihan. Pagkatapos ng hearing, lumitaw ang mga konkretong panukala mula sa silid na dati ay puno ng mga salita. Iminungkahi na palawakin ang pilot project ng mga service center ng pamahalaan na nagbabawas ng kahihiyan sa pambansang antas, magtatag ng isang programa ng pagsasanay para sa mga frontline staff tungkol sa komunikasyon sa mga sitwasyon ng stress, at dagdagan ang budget upang suportahan ang mga network ng komunidad na nag-aalaga sa mga mahihina bago lumala ang mga problema. At ang pinakamahalaga, isinulong ang paglikha ng isang bagong sukatan ng pagsukat na maglalagay ng tiwala ng mga mamamayan sa sentro, hindi lamang ang mga numero ng pagganap. Ang mga resulta ay maaaring hindi maging batas sa isang araw, ngunit ang direksyon ay naisulat na, at ang pagsulat ng direksyon ay palaging mas mahirap kaysa sa pagdeklara ng tagumpay. Nang gabing iyon, lumabas si Charlotte ng mag-isa, walang mikropono, walang ilaw ng studio. Mananatiling kulay abo at nagmamadali ang London. Ngunit naramdaman niya na nabawi niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang paniniwala na ang isang bansa ay maaaring maging mabait ng hindi mahina. Kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang isang larawan na kinuha ng kanyang team sa Pilipinas. Ito ang larawan ng kamay ng isang boluntaryo na hawak ang kamay ng isang matanda ng natural. Matagal niya itong tiningnan at pagkatapos ay bumulong sa kanyang sarili sa Ingles nang walang nakakarinig. Development is compassion that really works. Pagkatapos ay pinatay niya ang screen at tahimik na lumayo. Ngunit sa kanyang loob ay umalingaw-ngaw ang isang imbitasyon sa kanyang buong audience. Kung maglakas loob tayong ayusin ang sistema upang maramdaman ng mga tao na pinapahalagahan sila ngayon, hindi agad magbabago ang mundo. Ngunit bukas, ang isang tao ay hindi na kailangang maramdaman na inabandona at nag-iisa. Ang huling gabi pagkatapos mag-ulat sa komite, ang lungsod ng London ay mananatiling malamig at nagmamadali gaya ng dati, ngunit sa mga balita kinaumagahan, nagsimulang lumitaw ang mga salita na matagal nang hindi naririnig. Ang salitang tiwala ay binibigkas, kasama ang salitang polisiya ng seryoso. Mas maraming pilot project ang inihayag sa dalawang lungsod. Ang unang session ng pagsasanay para sa mga frontline staff ay naka-schedule. At sa ilang lokal na konseho, may tumayo at nagtanong, paano natin ipaparamdam na mas tao ang mga mamamayan? Ang isang tanong na tulad nito ay hindi isang tagumpay. Ito ay isang simula. At alam ni Charlotte na ang isang simula ay minsan mas mahirap kaysa sa anumang grandiosong pahayag. Umupo siya ng mag-isa sa kanyang maliit na opisina. Ang ilaw ng desk ay nagpapaliwanag sa kanyang mga lumang tala.
Ang parirala na minsan ay isang paniniwala lamang ay ngayon ay isang bakas sa bansa. Ang pag-unlad ay hindi lamang bilis o yaman, kundi isang sistema na nagpapanatili ng dignidad ng mga ordinaryong tao at lumilikha ng sapat na tiwala upang mamuhay ng magkakasama kahit sa pinakanakababahalang araw ng lipunan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at naalala ang isang larawan mula sa Pilipinas, ang kamay ng isang tao na nag-aalok ng tubig sa isang nanginginig hindi para makita ng sinuman, kundi dahil iyon ang dapat. Bahagyang ngumiti si Charlotte at isinulat ang huling parirala para sa huling episode ng dokumentaryo. Ang pinakamalakas na bansa ay hindi ang hindi kailanman nadadapa, kundi ang hindi kailanman nagpapahintulot sa sinuman na bumagsak ng mag-isa. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw, hinayaan ang katahimikan na gawin ang kanyang trabaho, na marinig ng audience ang kanilang sariling mga puso nang mas malinaw at pumili na maging bahagi ng pagbabago.